Kasama po natin ngayon si Nanay Julita. Nanay Julita, magandang gabi po sa inyo. Gabi po, Tito Boy. Kumusta po kayo? Ito po, medyo malungkot po. Ano po ang inyong problema? Ano po ang inyong nirereklamo? Yung pong titulo po ng magulang po namin. Hiniram lang po ng kapatid ko. Tapos po, nung nalaman nga po niya na kinulateral po yun ng isa kong kapatid, para po nainggit siya. Hiniram din po niya. Pero nung kinulateral naman po yun ng kapatid ko, buhay pa po tatay ko. May basbas po niya. Kasi nga po may business po yung kapatid ko. Bakit po hiniram ni Nanay Susana yung titulo? Sabi po niya, hiramin lang daw po niya. Pase-xerox lang daw po niya. At ibabalik din daw po ng hapon. Nung pagkatapos po noon, hindi na po niya binalik. Ano ang nangyari po sa titulo? Kinulateral po niya. Nung na-hospital po siya. Ang ibig sabihin po ay iniwan yung titulo na parang pambayad Opo. nung siya ay nagkasakit sa ospital. Pagkatapos, ano po ang nangyari? Tapos nga po, nito nga po, nung nalaman na nga po namin na kinulateral po niya, talaga pong pinaranggay ko na po siya para po makuha namin yung titulo. Ayaw po niya ibigay. Hanggang sa kami pong mga kapatid ko, nagpanik na po. Siyempre po, kinulateral, hindi po namin alam. Nalaman na lang po namin nung sa kapitbahay po niya. Sinabi po sa amin na kinulateral niya. Pero kasi nanay, parang mas malalim pa ang hidwaan dahil may naririnig akong mga kwento na si Nanay Susana, ang kanyang pakiramdam para siyang hindi niyo kapatid. Ay, hindi po. Hindi po, Tito Boy. Kakapotawag po namin sa kanya. Close Parang- po siya sa amin nun, Tito Boy. Close pala. Hindi siya yung black sheep ng pamilya. Ngayon na lang po. Namatay po ang mga magulang namin, di po namin nakita pagmumukhaan yan. Itong lupang ito po ay nasaan? Nasa Matimbo po sa... Sa Malolos? Opo. 238 square meter po. At ito'y paghahati-hatian Paghahati-hatian po namin 8 magkakapatid. Oo, kasi yung mga pumanaw na ay may mga anak. Opo. May nakatira ngayon doon? Kami po. Naroon kayo. Andun pa po kami 5 magkakapatid. Pero si Nanay Susana, naroon din ba? Ala po, nandun, malayo po siya sa amin. Sa Bangkal po siya. Dito sa- kabahay po ng NHA. Sa Bangkal? Bangkal po. Malolos din po yun. Sa Malolos Opo. din. Nakikinig siya ngayon sa ating pag-uusap. Opo. Ano ang nais mong sabihin kay Nanay Susana? Ayun lang po, yung ibalik lang po niya ang titulo namin para po mapaghati-hati. Ang gusto po kasi niyang mangyari, pasuklian yung titulo niya, yung lupa niya po, gusto niya, nakatira pa po doon ang anak niya. Ayaw, wag daw pong paalisin doon. Sinungaling ka. Nakakahiya ka. Ang sukat lang po ng 8 naming magkakapatid po, ang sukat lang po, tigta 30 square meter lang po. Sa amin pong 8 yun. Nung pong pinasusukatan nga po namin yun, ang unang hinihingi nga po sa amin, yung pong pinaka-title, mother title po. Palibasa nga po na sa kanya, kaya po tumagal at tumagal, hindi na po namin napasukatan. Nung nag-amilya po, dumating po yung amilyar ng lupa namin, nagkakahalaga po ng 33,000. Nung siya po hinihinga namin, ang sagot po sa amin, pakialam ko dyan, ikaw nakatira dyan. Hindi po ba kayo nakatira dyan? Hindi kayo ang magpalo, kayo ang magbayad. Tapos meron bang pera na kailangan na pang-bail? Sa ospital nga po, hindi po rin namin makuha kasi nga po, may nagbayad na daw po. Ang running bill daw po niya, 55,000. So ngayon po, ang nabayaran lang po yung 25,000, di may 30K pa po. Tinanong po namin doon sa ospital kung sino nagbayad sa mga kapatid ko ng 30K para po makuha namin yung titulo. Ang sabi po niya sa akin, hindi mo makukuha yun, wala akong promissory note, sabi niya. So ibig sabihin ngayon, yung bill niyo sa bill ng Nanay Susana sa ospital ay nabayaran na lahat? Sabi po nung cashier, nung pinuntahan Ay, hindi po naman siguro namin. pwede magsinungaling ang ospital. Opo. Pero ang titulo naroon pa rin dahil ang pwedeng kumuha lamang noon Siya lang po. ay si Nanay Susana. Opo, siya lang po. Kailangan daw po bayaran mo na yung 30K. Pero ang sabi daw po ng doktor sa kanya, may nagbayad daw po isa sa mga kapatid ko. Ng magkano? 30K. 30K Ng 30K? po. Opo. So, nabayaran na? Opo, sabi po nung doktora. Okay. Kaya po hanggang ngayon nga po nung kinukuha po namin, hindi nga daw po namin makukuha yun ng wala daw pong promissory note ng Susana at saka daw po yung ID niya na senior. Kung sino daw po yung nagbenta ng lupa sa ospital, yun daw di po ang kukuha. Kaya nga po tinanong ko po lahat ng mga kapatid ko kung sino po nagbayad ng 30K pa at bakit hindi pa namin nakukuha yung titulo. Okay. Ayaw po sabihin, ala po sa mga kapatid ko ang magbabayad nun dahil mahirap lang po kami. Opo. Kaya po ngayon, yung pong titulo nga po, nasa ospital pa po. Kasana, kung ano man yung nagawa mo na yan, ibalik mo yung titulo. Kasi hindi naman sa'yo yan, hindi naman sa'yo iniwan yan ng magulang natin. Kalokohan mo, Ang nais lang namin, maibalik mo yung titulo. ano yung sinasabi mo, lukarit?
Nakakaano po, nakakasama po ng loob talaga ginawa niya. Nararamdaman ho kita, sana'y mabigyan ng resolusyon ang problemang ito. Salamat po. Sinasabi po ni Nanay Susana, the only time lang daw po na kumbaga ginalaw ni Nanay Susana yung titulo ay para sa pagpapa-ospital niya. Pero doon sa point na nasa ospital pa hanggang ngayon at may nagbayad, doon ako nakukonfuse eh. Actually, nakakapagtaka yun, Tito Boy, kasi hindi rin pwedeng makialam ang ospital sa ganung bagay, lalo't may pinirmahan siyang waiver, di ba? So, bakit hino-hold, bayad naman na yung balancing natitira at ayaw daw ibigay sa kanya? So, Ayaw ibigay kay Nanay Susana. Nanay Opo, Susana kay Nanay din po. Susana yung Opo. title. Opo. So, parang ospital na but who paid for the remaining balance? Yun po yung question ni Nanay Susana na hindi niya na alam kung sinong Yun nga nagbayad. po. Sabi ng ospital, yung pamangkin daw. Pero ayaw pangalanan kung sino Walang yung... pangalan. Why doesn't she get it? Dala niya po yung promissory, meron din siyang ID, pero ayaw pa rin ibigay sa kanya dahil ang sinasabi naman daw po ng ospital, kailangan pa rin bayaran yung balanse. Yung balanse. Pero may nagsasabi nga po sa ospital na Yung cashier daw. bayad Yun na. nga, bayad na. Okay. Tingnan natin. Maraming salamat. Salamat. Okay. Thank you. Magandang gabi po, Nanay Susana. Narinig niyo po yung salaysay ng inyong kapatid na si Nanay Julita. Ano po ang sagot niyo? Yun po ang totoo lang, kaya po na kinuha ko sa kanila yon dahil po yung, kung nabubuhay lang po yung asawa ng kapatid kong bunsong lalaki, yun po ang nagsasabi sa akin, nagsusumbong na kung ilang beses nilang isinanla ang lupa. Tanda mo na, sinungaling ka pa, wala kang pinag-aralan. Ngayon, nung pong malaman ko uli na nagsumbong tong hipag ko na isasanla na naman at aalis yung anak ng kapatid ko abroad, kailangan ng pera, doon ko po naisipan na kunin na yung titulo sa kanila. Hiniram ko po, hindi ko na po talaga ibinalik. Ang bala ko nga po talaga, pasukatan niyon. Yung lupa na yun para mailagay na sa pangalan namin. Namatay na po yung kumpare kong tutulong sana sa akin. Kaya hindi po natuloy. Ngayon, yung manugang ko, ginawa na rin po yun. Nilagyan kami ng mga pangapangalan, pinapipirmahan sa kanila at ibibigay nga dun sa amo niyang judge para mapaghiwa-hiwalay kami, ayaw nilang pumirma. Bakit daw? Ewan ko po sa kanila. Yung kwento na kayo'y gumamit ng titulo para pambayad sa ospital, ano po ang inyong bersyon ng kwentong ito? Hindi ko po balak na isanla po, equilateral. Nagkasakit po nga ako ng kamuntik na nga po ako mamatay. Wala naman pong tumulong sa akin, isa mang mga anak ko para makabayad. Yung pong senior citizen ko, tsaka po yung PhilHealth ko, pinasok ko para makabawas dahil 55,000 ang hinihingi sa ospital. Ngayon po, nung anong ganyan, nabawasan. Magkano ang natira po? Bali po 30 yun dahil kasama yung gamot ko. Paglabas ko pong ganyan, sabi nung ospital, nung bumalik po ako at inaalam ko nga po yung titulo kung nandun nga po. Sabi ko, yung baka akong titulo yung nasaan dahil darating na nga po yung guarantee letter na manggagaling sa PCSO. Sabi nung isa, yung lalaking isang tao doon na tauhan din doon sa cashier. Hindi ba tinubos na yun? Sabi ko, sino ang tumubos? Hindi namin kilala. Nagpakilala lang na pamangkin daw ninyo anak ng kapatid mo. Nasaan ka akong titulo? Nandun po kay ate. Kunin mo nga ako talaga pong tinignan ko nandoon nga. Di ka ko kukunin ko na, binayaran na pala. Hindi sabi ni ate, bayaran mo muna yung balance mong 27,000 para ibigay doon sa taong nagbayad nung titulo. Oh, okay. So hanggang ngayon hindi niyo po alam kung sino itong tao na nagbayad ng 27,000. Hindi 30,000, 27,000. Hindi ko nga po alam. Ibinigay ba ang titulong ito Hindi doon po. nasa ospital? Opo, nasa Sino si ospital. ate? Si ate ay may-ari ng ospital? Opo, asawa po ni Doc Romel. Pero sabi nila hindi ka raw dumating nung burol ng iyong ina? Sinungalingan po. Ako nga po, unang-unang dumating doon.
pumunta kayo dun sa lugar namin, makikita mo, malalaki ang bahay nila. Dun sa binibigay nila sa aking lupa na tinira ng kong panganay. 10 taon lang po yata doon nakatira yung anak ko. Pero yung buwis ng lupa, napakalaki ng talaga. Pinabayaan nila, sila nakatira doon. Tapos akong iniipit nilang magbigay naman daw ako. Ba't ako magbibigay? Kayo nakatira, kayo nakikinabang, bayaran ninyo. Hindi raw kayo nag-ambag doon sa Amilyar. Ano naman po ang iaambag ko? Alam naman nila ang buhay ko. Ang mga anak ko ganun din, wala rin. Kaya sabi ko, kayo ang meron, kayo magpaluwal. Ayaw nila. Wala ka na ikang parte pagka binayaran namin yun. Pare-pareho naman pong hindi amin yun. Sa nanay at tatay pa rin namin yun. Sinungaling po niyan. Pinabarangay ako 3 beses, inaaway ako. Yung huling-huli, nakakahiya doon sa barangay namin. Pumunta kami doon. Siya ako nagtatatalak na ron. At sinasabihan niya pa akong yan eh. Walang isip yan eh, matanda. Ano salita ng mga tao ron sa barangay? Kapatid mo ba yun? Sabi ko, sino matanda sa inyo? Ako. Ba't di ka ginagalang? Walang iya nga po. Sinugod pa ako sa bahay niya na doon nagtatalak, pinagsisigawan, magnanakaw ako. Ninakaw ko rin titulo. Walang iyaw yan, kapatid ko nga napakasinungaling. Anong solusyon po ang nakikita niyo? Yan titulo ho na yan, pag natubos ho natin, hindi ko sa kanya ibibigay. Tumawag po yung kapatid kong isa na sinundan niya. Huwag ko raw pong ibigay sa kanya yung titulo. Tingnan nyo, di ho ba pinag-aagawan? Pati ho yung isang lalaki kong kapatid na sumunod sa akin, ganun din ang gusto, nag-aaway-away sila. Dahil dun sa titulo na yun, dapat daw siya naghahawak. Ang hinihingi ko po sa kanila noon, pinasusuklian ko, bigyan na lang nila ako ng 50,000. Ayaw nila, ang mahal daw, ganito, ganon, 20 lang daw. Hindi ka ako ganon. 50,000 tapos ibinibigay mo na yung iyong lupa sa kanila. Ibibigay ko na yung lupa. Hindi natitira doon ang iyong anak kasi ang iyong anak ang natira doon ngayon. Opo, mga visit po sila eh. Pero ang katakataka ay sino ang nagbayad kung totoo Yun na may nga po, nagbayad? pinagtataka ko. At bakit hindi maibigay sa iyo kung bayad na nga? Ang Bayaran iyong- ko raw muna po. Uli. Bayaran yung nagbayad. Yung balance para maibayad nila dun sa taong. Kaya nga, oo. At saka mo makukuha. Opo. Pero hindi nila masabi kung sino ang nagbayad. Opo. Ang amin dito sa Cayetano in Action ay humanap ng iba't ibang solusyon para ito'y mabigyang linaw mamaya sa inyong paghaharap. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa amin dito. Opo. Mystery sa akin, yung nagbayad. Oo, yun nga. Oo. Pero alam, hindi ko talaga alam. Sila Kuya Alan, saka ng ating mga abogado, ang makakapagsabi sa atin, sa ganitong setup ba, sino ang may karapatan humawak ng titulo? I mean, yun ang interesado ako mamaya marinig. So abangan ho natin mamaya kung saan mapupunta po ang pag-uusap na ito pag humarap na sila kay Kuya Alan at sa ating mga abogado. Dito lamang po sa Cayetano in Action with Boy Abuna.